Dito po sa mundo ng crypto, may isang coin na tahimik pero mabilis ang pag-angat sa global finance scene. At yan po ay walang iba kundi si XRP. Kung minsan, napapabayaan natin ang malalaking galaw na nagaganap sa likod ng mga headline. Kaya sa bidong na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit may mga eksperto tulad po ni Saif na naniniwala na posibleng maabot daw ni XRP ang presyong $500 sa long term. Kaya manatili pong nakatutok dahil dito po natin malalaman kung paano po ito nakakaapekto sa atin bilang mga holders, traders, at mga crypto enthusiasts. At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit po ba tinawag ni Saif na strategic asset itong si XRP. Ayan po siya. Sinimulan po ni Saif ang kanyang opinyon sa isang malakas na pahayag na quietly infiltrating the global financial system. Ayan, ulitin lamang po natin. Quietly infiltrating the global financial system. Isang coin po na 10-year-old na dati ay tinalikuran ng mga elites, ngunit ngayon ay unti-unti nang nagtatrabaho sa high-level financial infrastructure. Ang kanyang punto ay hindi lamang po si XRP ay para sa murang cross-border payments. Maliwanag na lumalawak po ang papel nito sa global settlement systems. Kasama po dito ang pakikipagtulungan ng Ripple sa mahigit 70 na mga central banks at ang paggamit po nito bilang liquidity bridge na nag-uugnay sa mga fiat currencies, CBDCs at saka tokenized assets. Kasama rin po ang integration sa ISO 222 messaging standard, kung saan ay nagpapakita na si XRP ay part ng real settlement frameworks, hindi lang basta speculative ecosystem. Para po sa atin, ang ibig sabihin nito ay mas malinaw po ang pangmatagalang value ng XRP kumpara sa ibang mga coins na hindi pa ganun ka-integrated. Ngayon ay ano po ba ang kahalagahan ng regulatory progress? Isa po sa mga dahilan kung bakit may malakas na potensyal sa XRP ay dahil po sa regulatory progress ng Ripple sa US. Binanggit po ni Saif ang application para sa US banking license at saka Federal Reserve Master Account Access. Kasama rin dito ang RLUSD at ang paparating na Automated Market Maker. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita na si Ripple at si XRP ay handang sumunod sa regulatory expectations ng US. Sa atin bilang mga investors at hodlers, malaga ito dahil nagpapahiwatig ito ng mas malinaw at secure na operating environment na nagbibigay daan sa mas malawak na adoption sa institutional level. Ngayon ay paano naman po naka-integrate sa XRP sa global finance? Para suportahan po ang kanyang pananaw, binanggit po ni Saif ang mga active pilots. Halimbawa ay ang Brazil CBDC test sa XRP Ledger, ang Bank of England's Digital Pound Trial, at ang Project Aber sa UAE at saka Saudi Arabia. Hindi lang po yan, pati ang mga kilalang institution tulad po ng Santander, SBI Japan at saka Bank of America ay gumagamit ng Ripple technology. Ang ibig pong sabihin nito, sa XRP ay inside established financial systems na kung saan ay nagmamanage ng regulated money movement. Kapansin-pansin din po ang kanyang contrast sa ibang mga networks. Halimbawa, nahihirapan po ang Ethereum sa Layer 2 fragmentation at unclear regulation.
Dahil dito, limitado po ang paggamit nito sa banking. Habang si XRP ay ang kanyang benefits ay mula po sa kanyang clear compliance at saka active institutional adoption. Kaya para sa atin, nangangahulugan na ito ay may mas mataas po ang probability niya na tumaas ang demand at magamit sa XRP sa tunay na financial system. Hindi lamang po sa speculative trading. Ngayon ay bakit naman po naniniwala si Saif na maaring maabot ni XRP ang presyong $500? Kanya pong ibinahagi ang price potential ni XRP kung saan ay ayon po sa kanya, ayon po kay Saif, kailangan po itong umabot sa $40 para makasabay kay Bitcoin. At ang $5 naman ay para malampasan si Ethereum. Kaya pinaghalo po niya ang market structure, central bank pilots, regulated payment systems at saka institutional programs. Kapag isinama po ang regulatory clarity at saka active integrations, may logical po na dahilan para paniwalaan na si XRP ay may kakayang maabot ang presyong $500 sa long term. Para po sa atin bilang mga crypto participants, ang takeaway po dito ay mahusay ang timing at saka strategic positioning ni XRP. Kung mapapansin po natin, ang galaw at integration po nito ay may pagkakataon po tayo na makasabay sa potensyal na malalaking gains. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa aking pananaw, si XRP po ay hindi lamang coin para sa remittance. Ito po ay strategic financial asset na unti-unting nakapasok sa high-level banking at saka central bank systems. Ang kombinasyon po ng regulatory compliance, institutional adoption at global pilots ay nagpapakita na may solid foundation para sa long-term growth. Para po sa atin, hindi ito garantiya ng overnight success, pero strategic accumulation at monitoring ng developments ang dapat po nating gawin. Kung mananatili pong active ang adoption, may malakas po na posibilidad na sa XRP ay tumaas po sa mga price levels na dati ay tila imposible. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.